At ngayon pong umagang ito ay pansamantala tayong titigil sa ating pong series sa Book of Numbers. Siguro napapansin nyo, medyo matagal na tayo sa ating pag-aaral sa Book of Numbers. Actually, we already have 24 sermons in the Book of Numbers. So I decided to have a break for this day, for this Lord's Day, and the upcoming Lord's Day. So, dalawang Sunday, and then we'll go back again to our study sa Book of Numbers na pinamagatan nating God in the Wilderness. Ngayon, ay dahil, alam niyo mga kapatid, medyo mainit sa social media lately, yung ilan sa mga heretical teaching na matagal nang naibaon sa kasaysayan, at mukhang unti-unting lumalabas na naman ngayon at may mga reaksyon ang maraming mga tao, lalo na sa grupo ng mga mananampalatayang nagmamahal sa salita ng Diyos. At meron namang pagtatanggol doon sa mga mukhang kanilang ini-embrace ang ganitong pagtuturo. Ay siguro maganda rin pag-usapan natin ang usapin ng paano natin dapat idepensa ang ating pananampalataya. Now, I will not be lecturing about apologetics, no? And we can do some separate lecture about that, not in the service like this. And of course, meron tayong mga members dito na very, meron silang mga inclination or leaning sa apologetics, and si Kuya Manny, andyan si Genesis, baka pwede silang maggumawa ng lecture sa atin sa mga susunod na mga pagkakataon. But this morning, just want to encourage you, brethren, about the so-called contending for the faith. And if you're familiar dun sa mga nangyayari sa social media, na isa sa mga parang mukhang binubuhay na katuruan ngayon, yung tinatawag na Marcionism, na isang katuruan na sinimulan ni Marcion, na siya ay taga Asia Minor during those days, Turkey na ngayon. Dahil sa kanyang pagiging medyo mayaman ito si Marcion, nakapagtayo siya ng gawain ng iglesia doon sa Rome, at ikinalat niya yung kanyang pagtuturo na nagsasabi na ang God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. The God of the Old Testament ay isang God na laging nagagalit, at isang God na creator siya, pero siya ay capricious creator and evil. Well, the God in the New Testament is the Redeemer God, na ipinakilala daw ng ating Panginoong Jesucristo is the God of love. And that is something na magugulat tayo. Paano nangyari yan? Pero matagal nang tinuro yan, pero mukhang nire-revive sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang pagkakataon. And nakita natin, nag-react ang mga ibang mga Christians. Well, meron namang mga nagdepensa doon sa ganong klase ng paniniwala. So, I hope that this is something that will also encourage us to contend for our faith. That's why I have entitled my sermon this morning and even this coming Sunday, Contending for the Faith. And I will be using Jude, the writings of Jude, verses 1 to 4. But particularly, we will be focusing on verse 3. But before we do that, let us come to the Lord again in prayer. Panginoong Diyos, muli isamahan mo kami sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, at hindi kami umaasa sa kakayanan at sa karunungan ng tao, at tumitingin kami sa iyo na siya nagbibigay ng liwanag at nagbibigay ng totoong pag-unawa sa mga salita mong nakasulat. At tulungan mo ito ay maipangaral ng tama at mailapat ng tama sa bawat isa sa amin. Ilayo nyo kami sa pagkakamali, ilagay nyo kami sa katotohanan, upang kami ay mabuhay ng karapat-dapat at kalugot-lugod sa inyong harapan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung ating mga Filipino athletes are still hoping to acquire medals in the Paris Olympics. And of course, siguro nabalitaan na ninyo, we have now one gold medal. Yesterday, si Carlos Yulo was able to get, for the first time, gold medal sa kanyang event. And that's, of course, this is something that we are happy as a Filipino, because ang mga atleta natin ay nandoon sa Paris Olympic. Ang kanilang hangarin ay magdala ng karangalan ng
manalo at medalya sa ating bansa. This is their dream. And that should be the dream of the athletes dito sa ating bansa na nagpa-participate doon sa Olympic. Now, similarly, brethren, ang mga totoong Kristiyano are called to bring honor to their faith and to Christ, the founder of Christianity. Kung alam natin at nabubuhay tayo at nakikipagbaka tayo para sa katotohanan, nais kong sabihin that we join the rank of all the heroes of faith in the history of Christianity. At alam nyo, dito makikita natin kung paanong ang aklat ni Jude ay nagpahayag sa atin ng kahalagahan ng pakikibaka laban sa mga maling aral na siyang sumasalungat sa turo ng Kristyanismo na siyang nakasaad sa banal na kasulatan. He is calling the Christian to stand firm in the faith. Now let us now turn our Bible to Jude, or sa Tagalog, Judas, Kaya medyo minsan ayaw Tagalogin ng iba, ayaw basahin ng iba. May iba siguro kaya rin hindi nagpipreach sa Book of Jude dahil nga baka na-identify yung isip nila doon kay Judas Iscariot. Pero hindi siya ang sumulat noon. Nito, Jude 1-4. Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. Verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Verse 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos sa kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatuwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Ngayong hapon ay ngayong umaga ay bibigyan natin ng pansin ng verse 3 at then next Sunday ang verse 4. At dito, tulad ng sinabi ko mga kapatid, si Jude is calling the Christian to stand firm in the faith. At alam natin kung sino itong Jude na ito. Itong si Jude, siya ay kapatid ng Panginoong Jesucristo sa laman. Half-brother ng Panginoong Jesucristo. No, kasama ni James, ni Joseph, ni Simon at ang iba pa. Pero pa rin silang kapatid na babae. No, kaya very interesting na hindi niya na kapatid siya ng Panginoong Jesucristo. Kundi ano sinabi niya? Alipin ng Panginoong Jesucristo. Siya ay, alipin ni Jesucristo. Hindi niya sinabi, ako'y kapatid ng Panginoong Jesucristo. Ang punto rito, ito ay pagpapakita ng kanyang humility. No? Gusto niyang sabihin sa mga sinusulatan niya, seryohin niyo itong sasabihin ko, hindi dahil kapatid ako ng Panginoong Jesucristo sa laman, kundi dahil alipin ako ng Panginoong Jesucristo. So napakagandang pagpapahayag ng kanyang humility sa harapan ng Panginoon. And as I said, the name Jude is from the Greek Judas, a very common name on that time. And I assume, it is translated differently to distinguish with Judas Iscariot. And here in verse 1, Jude described the believers as called, mga tinawag, beloved, mga minamahal, and kept by God, mga iniingatan ng Diyos. Dito, isang pagpapakita sa atin na ang mga totoong mananampalataya ni Jesus ay pinagpala niya ng lubos, ng dakilang kaligtasan kay Kristo Jesus sapagkat hindi lang sila niligtas, tinawag, sila'y iniingatan. There is the implied truth that nothing and no one can take us away from the hands of God. Because God Himself is keeping us. Siya mismo ang siyang nag-iingat sa atin. Ito ay tiyak na tagumpay. Ito ay certainty of victory and preservation. However, anumang pribilehiyo na meron tayo, it entails responsibility. And that is the very message of verse 3. So I would like to emphasize this message. Everyone
truly saved by Christ has a duty to uphold and defend their faith. Let me underscore. Everyone truly saved by Christ has a duty to uphold and defend their faith. Ang responsibilidad ng bawat isa sa atin, ayon dito sa binasa natin, bilang mga nililigtas, bilang mga tumanggap ng pagpapala, ng kaligtasan, na tayo'y tinawag, na tayo'y minahal, na tayo'y iniingatan, bahagi sa ating responsibilidad mula sa privilege na yon ay ang ipaglaban ang ating pananampalataya, to contend earnestly for the faith. In other words, the assured victory for the believers in Christ does not mean that we don't have to fight to win. The promised victory should compel us to be brave in battle. Ang katotohanan ng pag-iingat ng Diyos sa atin ay hindi dapat maging dahilan para ibaba natin ang ating mga sandata at tayo ay magpahinga at magliwaliw at pumunta sa mga excursion, no? At wag na nating intindihin kung ano man ang sinasabi ng iba, kundi ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay nangangahulugang dapat nating hawakan ang ating sandata, the sword of the Spirit, and look confidently to God for strength to fight and win for our battle. And that is the battle for the faith, to contend earnestly for the faith. And I have three important things to show to you this morning. First, let's look at the faith defined, then the faith delivered, and the faith defended. First, the faith defined. Yung salitang pananampalataya sa Biblia ay merong dalawang kahulugan. May dalawang bagay na tinutukoy. Una, pag sinabi mong pananampalataya, ito ay pagtitiwala kay Kristo. Pagtitiwala sa Panginoong Kristo na siyang tanging tagapagligtas, na siyang tanging manunubos, at siyang tanging Panginoon. Nang sino mang makasalanang lalapit sa Kanya at magtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng biyaya ng kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. Yun ang isa sa mga kahulugan pag ginagamit natin ang salitang pananampalataya. At kapag naririnig natin na tinatawagan ng bawat isang manampalataya ka kay Kristo, yun ang ibig sabihin, magtiwala ka kay Kristo. Ibigay mo ang sarili mo kay Kristo. Isuko mo ang sarili mo kay Kristo. Magsisi ka ng iyong kasalanan at lumapit ka sa Kanya. Yun ang ibig sabihin. Pero isa pang hulugan ng salitang faith, pag ginagamit ito sa Biblia, ito ay tumutukoy sa body of Christian beliefs. So in view of the context, Jude is undoubtedly talking about not the faith na pagtitiwala kay Kristo, kundi he is talking about the teachings and doctrines of Christianity. The teachings and doctrines of Christianity. Yun ang kanyang tinutukoy dito, no? So, yung doktrina, yung katotohanan, yung teolohiya, yung statement of faith na ginagamit ng iba, or confessions of faith. No? So, hindi ito pagtitiwala at pagpapakita ng kumpiyansa ng isang individual na mananampalataya kay Kristo. Ang tawag natin yon madalas ay subjective faith, kundi tumutukoy sa mga doktrina na tinatawag sa Acts chapter 2 verse 42 na apostolic teaching. Apostolic teaching, which is objective faith. O yung tinawag ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 13 na the standard or the pattern of sound words. O doon sa Romans chapter 6 verse 17, a form or a standard of teaching to which you were committed. So it refers to the teaching of the apostles, teaching and doctrines of Christianity. Yun ang dapat nating tingnan. So, gustong sabihin sa atin na yung ating inner life of faith is not independent from doctrinal statement of faith. Ulitin ko, our inner life of faith is not independent from doctrinal statement of faith. Hindi mo pwedeng sabihin na, basta ako'y nanampalataya kay Kristo.
wala na akong pakialam kung ano yung theology or doctrines. Kasi doctrine divides. No? Sabi nila, love unites. Pero yun po ay hindi natin tinatanggap. We don't believe that doctrine divides. We believe that errors divide. Ang kamalian ang siyang nagpapahiwalay. Hindi ang doktrina ng katotohanan ang siyang nagpapahiwalay. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya mo kay Kristo at yung body of truth. No? Yung teaching of Scripture. And we believe that when doctrine goes bad, so do the hearts. When doctrine goes bad, so do the hearts. Kapag mali ang doktrina, ito isang expression din na may mali sa puso ng isang tao. Now, let me give you an example. I was following then a prolific Reformed writer, an eloquent preacher in the Reformed community. He was really a good writer in the late 90s. In the late 80s and even in the late 90s. Now, I was also reading his book then until sa isang evangelical magazine, he wrote about homosexuality. And he said, homosexuality is not a sin. Now, hindi ito masyadong sineryoso ng marami, yung kanyang paniniwalang ito. As I said, he was even one of my favorites until I learned that doctrine. That was in the middle of the 90s, kanyang sinabi, no? In 1999, iniwan niya yung kanyang asawa at the age of 53 at sumama siya sa isang lalaki. Anong gusto kong sabihin? In most cases, bad doctrine is an indication of bad hearts. There are truths about God and Christ and man and the church that we have to embrace, na ito'y tinuturo ng Bible at essential sa buhay natin bilang Kristiyano. At kapag ito'y nawala, kapag ito'y binaluktot, the result will not be merely wrong ideas, but misplaced trust. And therefore, mahalaga yung doctrines, mahalaga yung teachings, mahalaga yung tinuturo ng Biblia. No? Hindi mo pwedeng sabihin, ang mga theology ay pang pastor lang yan. Hindi yan para sa amin. In fact, ang sinusulatan ni Jude, hindi mga pastor. No, sino sinusulatan ni Jude? Ayon dito sa verse 2, sa verse 1, yung mga tinawag, mga minamahal, yung mga iniingatan para kay Jesucristo, mga Kristiyano ang tinusulatan niya. Sinasabi niya rito, ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Contend earnestly for the faith. Peter said in his epistle that we have to grow in grace. That is character. No? That is Christian character. But not only in grace, and in knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Our doctrine affects our character and view of worship. Kapag ang isang tao mali ang kanyang doktrina, may mali siyang teolohiya, maaapektuhan nito ang pamumuhay niya, maaapektuhan nito maging ang pagpapahalaga niya sa pagsamba. Kaya mahalaga ang faith. That is faith, defined teachings and doctrines of Christianity. Let's go to the second heading, the faith delivered. Ang sabi sa Ingles, di ba? Yung faith daw na yon ay once and for all delivered to the saints. Ipaglaban ninyo ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, once and for all delivered to the saints. That it refers to something which is accomplished and completed at a time with lasting results and no need of repetition. Alam nyo, ang Diyos ay
walang hanggan sa kanyang katangian. Ang Diyos ay katotohanan sa kanyang itinuturo sa atin at sa kanyang katangiang taglay, at ito'y mananatili at hindi mababago kailanman. What's the point? No new doctrine apart from what has been already revealed. No new doctrine or revelations apart from what has been revealed already. Here we are, 2,000 years after the faith that was delivered to the church. And we are surrounded with hundreds of people and sects and cults who claim to have a new word of revelation. No, may mga bago na silang kapahayagan na siyang hindi na natin nakikita sa banal na kasulatan. Si Muhammad, he offered his Quran. It is a revelation to himself, sabi niya. Joseph Smith, he has his Book of Mormon. It is his revelation of Angel Moroni to himself, according to him. Sun Moon, he has his divine principle. At marami pang iba. Huwag na natin banggitin si Kibuloy, no, na siyang umaangkin, na siya ang anak ng Diyos sa Gentile setting at ang ama sa kanya at ngayon nagtatago siya. And you meet people every day who consider every contemporary intellectual trend a suitable replacement for the Bible. But please notice very carefully, sabi rito ni Jude, yung faith daw na yan ay once and for all delivered to the saints. God's revelation concerning doctrinal content of our faith is finished. Ano mang mga dapat nating paniwalaan, katuruan, ay tapos na isulat na dito sa banal na kasulatan. Dito na. Wala nang bago. Wala nang pwedeng magsabi, meron akong panibagong revelation. No? Tapos na. At ang huling aklat ng Biblia ay Book of Revelation. Wala nang Revelation Part 2. Wala nang Revelation Part 3. No? Meron nang yung huling-huling aklat, yun na. At wala na tayong pwede pang pagkukuhanan ng anumang katuruan kundi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ang ating mga napanaginipan, hindi ang ating mga pangitain, hindi ang mga sinasabi ng mga taong nakakita raw ng pangitain galing sa Diyos, kundi ang banal na kasulatan. The church is built on the foundation of the apostles and the prophets. Ephesians chapter 2 verse 20. No, kaya wala na ring apostol, wala na ring propeta. Kasi sinabi rito, the church is built on the foundation of the apostles and the prophets. Ano ba yung foundation? Yung pundasyon ng building. Alam natin, ito, may pundasyon to eh. So, ang unang-unang hinuhukay, ang unang-unang ginagawa sa isang gusali, pundasyon. Tama ba? Pagkatapos magawa yung pundasyon, anong gagawin sa pundasyon? Tatakpan. Hindi mo na makikita. Ang makikita mo na lang yung gusali. Wala na mga apostol. Wala na sila. Wala na rin pwedeng mag-angkin ngayon na siya ay apostol. No? Pwedeng ang pangalan mo ay apostol, pwedeng apelyido mo ay apostol, pero hindi mo na pwedeng gawing titulo yang apostol o propeta sapagkat sabi ng Biblia, yan ay foundational gift. And foundational gift, tulad ng isang pundasyon ng isang gusali, hindi na nakikita yan. Wala na yan. Ano yung meron ngayon? Yung isinulat ng mga apostol, yung isinulat ng mga propeta, at yon ang siyang magiging batayan ng ating pananampalataya at pinaniniwalaan. Anyone who comes along and claims to have a new word from God to add to the faith that was once and for all delivered to the saints is against the scripture. Yung salitang delivered, di ba? Delivered, o sa Tagalog ay ibinigay. Hindi masyadong mabigat ang dating ng salitang yan. Delivered, ang larawan nito ay larawan ng isang package.
na maaring galing sa probinsya o galing sa ibang bansa na intact. Intact na, di ba? Yung mga nagpapadala ng package, di ba sila mismo yung nagsisecure ng mga ipapadala nila. Intact yun. So yung magdadala nun, kung sino man ang magdadala nun, hindi niya pwedeng bawasan, hindi niya rin pwedeng dagdagan. Ang mga nasa loob na pag ginawa niya yun ay kasalanan. At yun ay tampering. So ganun din ang ebanghelyo. Ang tinanggap natin ay pinadala sa atin, intact na, tapos na, mula pa noon. At ito'y dinala sa atin, ang apostolic writings. At ang sino mang magdadagdag dito at magbabawas dito ay nagtuturo ng huwad na katuruan. It doesn't matter kung sino yung nagtuturo nun. Maaaring nagtuturo ay magaling magsalita, brilliant, known personality, no? Kilala, mahusay, kasi magaling siya, no? Ay, minsan ganun ang tao ngayon, no? Dahil si ganito yung nagtuturo. Hindi yan magkakamali, no? Kaya ngayon, napapansin mo, di ba, nung nakaraan, nung lumabas yung issue na yan, may nagtatanggol doon sa paniniwala na yon. Dahil ang isa sa mga sinasabi nila, pinagpala kami nung taong yan. Hindi ko na binabanggit yung pangalan kasi ayoko maging sikat eh. No? Pinagpala kami. Na-bless kami nung kami ay nakikinig sa kanya. Bakit yung siya inaakusahan? Something like that. So nakatingin sa personality, hindi sa tinuturo. Dapat mga kapatid, hindi ganon. Of course, ina-honor natin ang mga lingkod ng Diyos. Ina-honor natin ang mga lingkod ng Diyos na tapat na nagtuturo ng kanyang salita. Pero ang unang-unang tinitingnan natin ang tinuturo niya, ang pinangangaral niya, kung ito ba'y tapat at kung hindi, kahit sino pa siya, kahit gwapo pa siya, kahit malakas ang kanyang personalidad, no? Hindi siya ang magiging batayan ng iyong paninindigan. So, yan ang dapat nating gawin, mga kapatid, because the faith that was delivered to us is not evolving or outdated, but sufficient and authoritative for all times, at all places, in all culture. We don't need new, superior, and clarifying word. This is why Paul said in Galatians chapter 1, verse 8. Ano sabi ni Paul? Kahit na daw ang isang anghel mula sa langit ay dumating at mangaral ng ibang ebanghelyo. Langit, sabi, anghel daw sa langit, ang dumating at ng ibang ebanghelyo. Anong sabi? Let him be accursed. Let him be anathema. Siya'y dapat sumpain. So, faith defined, teaching and doctrines of Christianity, faith delivered, no new doctrine or revelation beyond what has been revealed. Last but not the least, the faith defended. Sabi rito ni Jude, contend earnestly. Alam niyo yung salitang yon, contend earnestly. Dalawang salita, pero sa wikang Griego, isang salita lang yun. Aginodzomai, ang ginamit na salita. Aginodzomai. Kaya ko binanggit, kasi doon ang galing yung salitang agony. Aginodzomai. Agony. So, Christian religion is a fight. Christian religion is agonizing for something. For fighting for something. The point is, if we are going to preserve the faith, we should fight for it. If we are going to preserve the faith, we should fight for it. Now, there are things in life which is worth fighting. Ano yan? Yung reputation mo, yung family mo, yung trabaho mo, o yung bansa mo. Kung kinakailangan na ipaglaban mo ang honor ng iyong bayan, gagawin mo. But nothing can equal the fight for the faith. Maraming nag-iisip na yung Christian church is a place of peace and love and fellowship and brotherhood and niceness. Well, of course, gusto naman natin lagi namang smooth yung church atmosphere. Sino ba namang ayaw? No? Pero sa experience ba natin dito, lagi bang smooth? Ha? Lagi bang peaceful ang buhay natin bilang isang iglesia for the last 25 years?
Ha? Lagi bang totoo sa atin yung mga kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi naman, ano? May mga panahon ng pagsubok. May mga panahon ng agony. May mga panahon ng masakit ng damdamin mo. Sa nangyayari. Because the church is the place where truth must not only be proclaimed but preserved. And whether we like it or not, it will always entail fight. It will always entail fight. And to fight for the faith is worth contending doon sa mga pwede pa nating gustong ipaglaban sa buhay natin, na sa tingin natin ay worth contending din. Tulad ng family natin, tulad ng reputation natin, tulad ng bansa natin, tulad ng trabaho natin at marami pang iba. Kasi alam nyo, mga kapatid, no? We can lose everything. Pwedeng mawala pamilya mo, pwedeng masira reputasyon mo, pwedeng masira ang bansa mo. Pero, kung ang pananampalataya mo ang siyang masisira ang kalalagayan at ng kaluluwa mo. Tama? At anong sabi ng Bible? Matthew 16:26. What does it profit a man if he gains the whole world and lost his soul? So, anong pwedeng ipagpalit sa kaluluwa ng tao? No? Sabi nga na iba, yung totoo naman, ayaw mo naman talagang masunugan. Ayaw mong masiraan ng mga kasangkapan. Pero, minsan ibabalik din, no? Nakaka-recover din yung iba. May kilala nga ako, nasunog talaga yung lahat ng yung bahay niya at walang natira. Pero ngayon, naka-recover siya. Nakabalik siya. Mukhang yung mga nawala sa kanya, mas, no? Hindi lang naibalik, mukhang nadagdagan pa. So, nangyayari yan Pero kung ang kaluluwa mo ay mapahamak, yan ay mapapahamak ng walang hanggan. Walang pwedeng ipagpalit sa kaluluwa. Soul takes priority and heaven is a stake for many and for the next generation. If you are going to preserve the truth about God, about Christ, about our salvation, about the doctrine of the Bible, when it comes to man, when it comes to church, when it comes to ethics, when it comes to future things, we have to fight. And it wasn't always this way, but the faith that we cherish, brethren, was preserved for us with the blood of hundreds of martyrs and reformers. Yung ating pananampalataya na hinahawakan at yung pananampalatayang tinatayuan, dugo ang binuwis ng maraming mga kapatiran sa nakaraan at sa kasaysayan. Halimbawa lamang, from 1555 to 1558, si Queen Mary, tinatawag yang the Bloody Mary, or si Queen Mary Tudor, isang Roman Catholic ruler in England, 288 Protestant reformers burned at stake. Pinasunog niya ng buhay. Yan ay mga tulad nila John Rogers, John Hooper, Roland Taylor, Robert Ferrar, John Bradford, Nicholas Ridley, Hugh Latimer, Thomas Cranmer. Yung ibang mga estatwa niyan at yung ibang lugar na pinagsunugan niya, nakita ko mismo. Kung saan? Nung nagpunta ako sa Oxford, nakita ko, sa lugar na yon, dito sinunog si Ridley, dito sinunog si Latimer. Nung nagpunta kami sa Gloucester, doon sa lugar nila Matt, merong estatwa roon, si John Hooper, na pinasunog mismo ni Mary Tudor, doon sa lugar mismo na yon. They were ready to die for their faith. Isang paraan lang para hindi sila masunog. Recant! Hindi nila ginawa. So the blood of the martyrs is a powerful testimony that the faith once and for all delivered to the saints is worth contending for. This letter of Jude, remember, is not written
to a pastor like me, but to those who are called, to those who are beloved by God, and to those who are kept by Jesus Christ, according to verse 1. So ito'y duty nating lahat. It is our duty to contend for the faith. No? It is not just the duty of the ordained ministers of the word. It is the duty of every genuine believer. And therefore, every true believers must study, must grow, must love, must proclaim, and must defend the truth of our faith. At ang pakikipaglaban sa pananampalataya, mga kapatid, hindi nangangahulugan ng pakikipagdebate sa national TV. Tulad ng gusto ni nung dating namatay na mahilig sa debate. No, hindi 'yun ang paraan ng pakikipaglaban sa pananampalataya. Now, of course, we will be dealing that next time, but gusto ko lang sabihin, that is not the way to contend for the faith. Siguro if you ask, how can I contend for my faith, pastor? Alam niyo mga kapatid, simple lang minsan kung paano mo ipaglaban ang iyong pananampalataya na that was once and for all delivered to the saints. Alam mo, simple lang. Maging tapat ka lang sa pagsamba. Maging tapat ka lang sa pagkakatipon ng iglesia. Sa iglesia na kung saan ang katotohanan ay itinuturo, ang katotohanan ay ipinahahayag at nilalahad ng may katapatan at ng merong passion sa puso ng isang nangangaral. True defenders of faith are faithful worshipers. So if you are a faithful worshipers, you are now contending for the faith. If you are not faithful worshipers, you cannot contend for the faith. So just be faithful. Be faithful in worshiping the Lord. Be faithful in honoring the Lord. Be faithful in showing to the world what is holiness is all about. What is righteousness is all about. No? Just be faithful. And you're contending for the faith. No, hindi naman tayo pare-pareho ng paglago pagdating sa kaalaman. Merong iba sa atin, kukunti pang alam. No? So, halimbawa, makikipagdebate ka at makikipag-usap sa theology, maaaring hindi mo kayang sagutin. Maaaring may ibang sasagot niyan. Pero sa buhay mo, nakikita ang pagkakaiba ng pagiging Kristiyano at pagiging tagasunod ni Kristo sa paraang yon na ipaglalaban mo ang pananampalataya ng Kristyanismo. So, dapat mangyari yon. Pero baka may kausap ako rito na hanggang ngayon hindi ka pa Kristiyano. Kung hindi ka pa Kristiyano, wala kang pwedeng ipagtanggol na pananampalataya sapagkat hindi mo pa naranasan ang biyaya sa buhay mo. How can you defend the truth about salvation if you are not sure that you are saved? How can you give hope to others if you don't know yet the blessings of God's forgiveness in Christ Jesus? And therefore, examine your hearts right now. Ano, nakikinig ka, matagal na. Kristiyano ka na ba? Ligtas ka na ba? Mananampalataya ka na ba? No. Wala kang ipagtatanggol at wala kang pwedeng iturong pag-asa sa iba kung ikaw mismo walang katiyakan na meron ka nito sa buhay mo. So kung hindi katiyak, anong gagawin mo? Lumapit ka sa Panginoong Jesus. No? Tumakbo ka sa Kanya. At ang sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya kailanman itataboy. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at hingin mo ang biyaya ng liwanag at kaligtasan na kay Kristo Jesus lang. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga salita na pagbulay-bulayan sa oras na ito. Salamat sa iyong tulong na muli ay ipaalala sa amin at sariwain sa amin ang kahalagahan that we have to contend for the faith that was once and for all delivered to the saints. Help us, Lord, not only to be a worshiper of your name, but also a defender of the faith that was once and for all delivered to the saints. Tulungan mo kami at tulungan mo na sa pamamagitan ng aming buhay, ng aming katapatan, ay maipakita naming ipinagtatanggol namin ang pananampalatayang Kristiyano. Muli, ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.